Gustong-gusto ko ang topic natin ngayong araw, pabahay. Dahil alam nyo, sa mga di nagtatanong, galing po ako sa hirap at kung saan na po ako napatirang lugar. Sa Santa Ana po, napatira ako nung bata ako at ang tira namin container. Yung likod ng 6x6, kada 2 araw nagpapalit. Social, di ba? Bahay namin, kada 2 araw, bago. Container. At napalipat ako sa San Andres, sa Anakbayan, kung saan pag may sunog, malalakas ang loob pa rin namin. Nagbibingo pa rin kami habang hinihintay namin. Malayo pa yan, tuloy pa. Napalipat din kami sa Alabang, kung saan binaha kami ng 1 week. Napunta rin kami sa Bangkal, Makati, kung saan masungit yung aming inuupahan na may-ari. Napatira ako sa Malabon, Nabotas. Dahil yan sa problema sa bahay. Ngayon yung mga medyo malakas ang ulan, kahit may bahay ka, may problema ka rin dahil kung pag binabahayan, bahain din yung lugar nyo. Kaya may payo ako sa inyo. Sana naman, pag nakikinig ang gobyerno, yung mga bahay natin, lagyan natin inflatable sa ilalim. Para pag bumaba, lumulutang. Ang problema nga lang, kinabukasan, bago na naman address mo. Kung taga Makati ka, pagising mo, nasa Pasay ka na. Pero sa totoo lang, talagang pangarap ko magkaroon ng malaking bahay. Kasi may mga tropa akong mayayaman. Pag sinabihan siya ng nanay niya ng, go to your room. My God, ang layo ng room. 3 floors. Talagang may elevator. Oo, yung bang pag sa laki ng bahay nyo, naglayas ka, pero hindi alam ng nanay mo. Nagsasabi ko, naglayas ako. Since when? Yung pala, 1 week ka nang wala sa bahay. Sa sobrang laki, hindi kayo nagkikita. Kasi mahirap pag mahirap lang kayo. Pag sinabi ka ng nanay mo, go to your room. Nay, eto na to. Banyo, sala, kusina. Anong go to your room pinagsasabi nyo? Yan. Okay. Ano, Tito Ron? Okay ba yon? Ay, nako. Okay ba yung point ko? Okay naman yung point ko Sige, sige. Mag-uusapan natin ng mas malalim yan. Dito sa What's the Point? Sariling bahay, isang pangangailangan. Pero nananatiling pangarap pa rin sa maraming Pilipino. 2022, sinimula ng flagship program ng pamahalaan na Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program para tugunan ang isyong ito. Sa pagtatapos ng 2025, mahigit 400,000 units daw ang naideliver ng programa. At ngayong taon, 90,000 housing units naman ang target ng expanded 4PH program. Pero ang isyu ng housing ay higit pa sa pagpapatayo ng mga dagdag na pabahay. Kasabay nito ay mga tanong. Ito ba ay abot kaya? Ito ba ay ligtas tirhan? Malapit ba ito sa trabaho, paaralan at pangkabuhayan? At higit sa lahat, magbibigay ba ito ng pagkakataon sa karaniwang Pilipino na maging tunay na homeowner? Yan at iba pang usaping pabahay sa bansa ating tututukan ngayong gabi. What's the point of the housing program for the Filipinos? Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito, hindi lang tinatanong kung anong nangyari. Mas gusto natin malaman bakit ito nangyari. At higit sa lahat, ano ba ang punta nito sa buhay nating lahat? Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin si Alex Calleja. Good evening, Tito Ron! At hello sa inyong lahat. Ang lakas ng ulan nitong huling mga araw, Tito Ron. Grabe, bad weather talaga. Nung una, nag-enjoy pa ako Pero nung more than 1 week na, at nakikita ko na yung mga walang bahay at mga binaba, kapag mababiyaya ko, naisip ko, paano na sila kapag ganito? Bakit hindi sila safe sa mga bahay nila? At sa karamihan, bakit wala silang bahay? May pabahay ba talaga di sa Pilipinas? Kung meron man, bakit di ramdam? What's the point? At yan ang sasagutin natin ngayon, Alex. What's the point of the housing program for Filipinos? Ngayong gabi, ang mga kasama natin ay magaling kasi yung isa, yan ang gumagawa ng batas, yung isa, yan ang nagpapasatupad sa kanilang mga lugar. So una-una si Congresswoman Marivic Copilar mula sa 6th District ng Quezon City. Siya ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Housing and Urban Development sa Kongreso. Welcome, Kong. Magandang gabi. And then, kasama din natin si Yusek Marisol Aninias mula sa Department of Human Settlements and Urban Development, ang pangunahing ahensya na gumagawa ng mga polisiya ng housing sa Pilipinas. Si Yusek Marisol ay kilala rin sa mga advokasya niya para sa urban poor, kababaihan at marami pang iba.
Thank you sa pagsama sa amin sa What's the Point? Welcome. Masingit ko lang, Tito Ron, ha? May pattern ng mga guesting natin, ha? Last week, Len, di ba? Tapos, W yun, Tonton. Oo. Tama. O ngayon naman, may Marie, di ba? Marivic at Marisol. Tama. Ayan. Welcome po at welcome. Nagpaganda po kayo ng aming araw ngayon. Maraming tanong tungkol sa housing ang mga kababayan natin na litong-lito rin katulad ko. Ang tanong nila, ano ba talaga? Sabi may housing projects daw ang gobyerno. Pero bakit ganun? Ang dami pa rin mga Pilipino na walang sariling bahay or nangungupahan. So, kasalanan ba ng gobyerno yon? Ano ba talaga? Ang galit yun, ang Oh, makita sige. ulo nun. Makita ulo. O, Pang Marivic, anong tingin mo? Kung ang tanong, may housing project ang gobyerno, meron. Pero bakit maraming nangangailangan pa rin ng pabahay? Kasi talagang marami pa rin Pilipino, mga renters, mga manggagawa, even teachers, at iba-ibang sektor na talagang kailangan ng pabahay. Kaya para sa akin, may ginagawa pero kulang. Anong target per year na housing ng ating pamahalaan? Well, siguro sasagutin ni Marisol, pero mamaya medyo may siguro I will not admit completely doon pagdating sa targets nila kasi Kukunti ang ka. nakukontian ako. Like for example, in a city like us in Quezon City, alam natin na ang problema namin ay ISF. So we know we have a target. Informal settler family. Pag pinag-usapan natin yung ISF, informal settlers family. And you know, Quezon City, one of the main problem is informal settlers families. Diba? So ako, nung ako konsihal ako, ang base sa aming census, 100,000 every year ang aming ISF or informal settlers family na nag-i-increase to ng 5% every year. Kasi kayo, Sek, so supposing ang tanong, ilan ba ang target talaga ng departamento na bigyan ng bahay every year? Yung target, Opo. Siguro po hindi every year, pero maybe until the end of the term of President Bongbong Marcos. Ano Okay. po? Kasi we have 2 years until the end of his term. Ano po? So right now, actually dun po sa target na 1.13 million po until the end of term. Naka 575,000 na po tayo, so that's around 51%. So if target po pag-uusapan natin, less than 50% na lang po until the end of term. So Kaya po yung kalahati sa remaining 2 years. susubukan po natin kasi kaya inaabot po Doon ang natin sundot yung ko, target. Tito Ron. Oo. Mula, nung nag-take over kayo na 2022, meron ba kayong backlog na nakakuha mula sa previous term? Kasi Opo. kung term ang target nyo, masasabi nyo ba nung pagpasok ng term ni President BBM, may kulang na mana? Meron po. Pero nagkaroon po kasi ng recalibration ng targets, which I think is very good kasi very important pag gumagawa po tayo ng policy na very clear po ang ating targets at based po sa data. So nagkaroon po ng recalibration midterm ni Presidente Marcos at doon po, pinasok po talaga po yung mga, ano po ba talaga yung numbers na may mga housing needs. Okay, so ang pag gumagawa tayo ng target, ang umpisa niyan, you make available yung pondo. So sa madaling sabi, kung 530,000 yung gusto nyong pabahayan until the end of the term, meron ng pondong nakalaan para dyan. So halimbawa, pag-ibig. Ilan ang kayang Pag-ibig po. pondohan pag-ibig? Di ba kaya nilang mga 500,000? Kaya po. Di ba? So in other words, hindi kakulangan ng pondo ang problema. Kung medyo mabagal yung pagpabahay. That Diba? is a reality po. That is a grounding reality kasi yun nga po, if we look at ano po ba ang challenge ngayon sa housing industry, ang challenge po really is yung cadence, yung pong bilis. Kasi may mga reality po, hindi po mabilis magpagawa. Marami po tayong mga problema. Ito po, bumagyo, tigil construction. Ngayon po, meron pong war sa Middle East. So, tumaas po ang mga presyo rin po ng mga materials. So, may mga ganun po na realities na hopefully po, masasagot po natin by having an enabling regulatory environment. So, dun po papasok si DSUD. Iintindihin po yung pangangailangan ng atin po mga partner developers para po matugunan po yung supply. When we talk about housing backlog, generally based on survey, when I started during the 19th Congress, the housing backlog, 6.2 million. Oh, wow. Oo, ang housing backlog natin. And when it reached 2031, it will double. It will double. Hindi lang dito sa NCR, even provinces, ay kailangan din nila ng housing, socialized housing project. Second, gusto ko rin bigyang linaw na
nabanggit ni Yusek Marisol yung mga partners nila natatagalan, not on time ang housing. Isa yun sa cause kung bakit matagal yung turnover is because yung burokrasya. Well, in fact, a developer should get 50 permits bago 50? Yes, permits. Wow. Sa should registration, licensing, para to sell, etc. So, kaya nagsisingkwenta siya kasi dadaan ka pa ng environment, DNR, Yes. dadaan ka pa ng LRA, check up. So, all in all, 50 yan. Based, kasi yan yung una kong privilege speech kaya hindi ko makakalimutan Oo. Na 50 Binilang yung talaga license ni Kong. person. Binilang ko talaga. Kaya isa yun sa hurdle ng mga developer. Last week, a joint memorandum circular ng ARTA, Anti-Red Tape Agency, Yes, okay. and the developers, nagkaroon ng isang summit, then nagkaroon ng lagda na yung joint memorandum circular para makat na yung bureaucracia. Oo nga. Oo. Kasi isa sa cause, maliban sa inaabutan ng pagtaas ng mga materyales, dahil nga sa permits pa lang, 50 na. Ubus na So sila. dapat may one-stop shop. Kasi merong sa DSUD kung ano yung proseso, uulitin mo rin yun sa LGU. Kaya nag-launch yung Joint Memorandum Circular para makat naman yung mga permits na ito. Kung na-approve na ng DSUD, endorse lang sa LGU, para dire-diretso na yung paggawa. Galing ba nila. sa batas yan o executive issuance ng mga department? Kasi yung sa LGU, may ordinance din sarili For example, magkakaroon kayong private-public partnership. Dadaan ka pa sa City Council, dadaan ka pa sa engineering, dadaan ka pa sa Itong zoning, saka locational sa locational clearance, zoning, ang dami mong dadaanan. Nasagot nyo na rin yung pangalawang tanong nung unang ng lalaki na may kasalanan din ang gobyerno. In short, parang gano'n, ha? Okay, ihang natin doon kasi may pabahay pero may kasalanan din ang gobyerno. Ito naman ang susunod na tanong. Nagtatrabaho ako. Nagbabayad ako ng buwis. At wala akong bisyo. Pero hindi pa rin ako makabili ng sarili kong bahay. Kailangan daw, permanent employee ako. Totoo ba yun? Ano ba talaga? Yan, Ganda ng malaking camera yan. nun. Oo. Ang ganda ng camera Lagi nun. akong tinatanong yan. Anong sagot dyan, Yusek? Actually, gusto ko mag-focus kahit na ho naman may bisyo kayo. Makakabili pa rin po kayo basta may means po kayo. Kung ano? Basta po may means po kayo. So kahit mag-end of May contract means. kayo sa endo, basta po meron kayong meron pa rin po kayong pamamaraan kung paano po kayo makakabili ng pabahay. Paano At yun? meron po kayo. So kunyari po ito, hindi Endo, po ah, kayo... endo, end of contract. Kasi kahit naman po mag-end of contract kayo, posible naman may isa pa po kayo kasi ito po yung mga freelancers at saka mga contractual workers. So meron pa rin po kayong means. So pwede po kayo mag-apply bilang voluntary member ng Pag-ibig. So kung ganun po, as long as nagbabayad po kayo for 24 months ng inyong contribution or even lump sum, pwede niyo pong bayaran, makaka-avail na po kayo nung ating pong special na interest subsidy na O yun, bibigay ng maganda yun. Pag-ibig. So, ang ating payo sa mga endo, mag-miyembro kayo sa Pag-ibig Yes. at magbayad kayo ng regular Opo. para pwede. So, Yes. pwede. Pwede Yun, po. magandang balita yun. Pwede rin siguro i-consider yung mga sa e-wallet at bank records to Yes. apply for a Ah, housing yes. loan. Okay. Oo. Kasi kung di ka naman talaga regular employee, di yung e-wallets mo at yung bank records, yun ang maging basis mo para sa pag-apply ng housing loan. At kalabihan Kasi inuutangan yan, Pag-ibig talaga, di ba? Pag-ibig talaga. Pag-ibig po talaga. Sila ang Pag-ibig talaga. pinaka... agency na isa pong key shelter agency ng DSUD, ang Pag-ibig po. Yes. At ang maganda, 3% lang yung interest within 5 years. Opo. Or even, you can even apply for a longer term loan. Mas mahaba. yes. 30 years, 30 pwede rin years. po yun. 30 Tingin years. ko yan ang hindi masyadong naiintindihan ng ating Tama. kababayan eh. Di Oo, ba? ngayon ko Tingin lang nila, nakuha eh. endo ako, wala akong permanente, hindi ako pwedeng umutang. Hindi pwede. Sa Pag-ibig, mag-miyembro tayo. Yun. Tapos pag nakaabot tayo ng 2 taon, pwede na pala. Pag tinanong sa inyo nakuha yan, sabihin nyo kay Yusek Aninias. Oo. Sa Kahit What's po- the Point, panoorin nyo kasi huwag kayo Oo. maniniwala sa chismis. Malamang galing sa chismis yan. No, may nagsabi, nako, pag endo ka, wala kang pag-asa sa buhay. Hindi Wag totoo. ganun, hindi totoo Kahit po yun. tricycle driver kayo, certification lang po ng TODA ninyo. Oo. Yun, Yes, basta correct. miyembro ng Pag-ibig. Yes. Ano importante. Ayan, ah. Ayan. Okay. So, baka magtaka sila, bakit tawag sa akin DS? Hindi BS, DS. DS. Deputy Speaker. Yun. Ano isa doon sa ano eh. Oo. Sa Congress. Ito pa, isang tanong galing sa viewers natin. Ang daming bahay sa may-amin ng OFW ang may-ari. Bakit ganun? Need pa bang maging OFW ng iba para umasenso at magkabahay? Ano ba talaga?
parang parang nag-workshop. Yung may liwaga yung kurtina sa kurtina lang eh. Parang nag-audition, nandun ko maiyak eh. Ano yung tanong? Baka nagpo-podcast Kailangan mo yun. ba maging Parang OFW? astig. Parang may podcast siguro siya. Oo, parang pinaganda mo na yung background. Pero emote na emote, Kong. Ay, Tito Ron, OFW ba? Dapat lang? Dapat ba OFW muna? Ang tingin nyo, Pamaribik, Siyempre, attorney? Oo, siyempre hindi po. Opo, ang atin po kasing pabahay program ngayon, dati po kasi parang one size fits all. Ngayon po, tiningnan po natin yung iba't ibang antas ng dipunan, yung mga miyembro po nun, and meron po tayong dinesign na iba't iba pong klase na pabahay para po sa iba't iba pong antas from the first hanggang 10th income decile na tinatawag po natin. So, ang OFW po kasi, siguro po, yun po yung, di ba yun yung pangarap nila, pag nakapagtrabaho sila abroad, makabili sila ng bahay. Kaya lang siguro naka-highlight, pero meron po tayong available na pabahay po para po sa lahat ng sektor. At saka yung mga OFW, kadalasan hindi mga government housing yan, di ba? Binibili nila commercial talaga. Yung pabahay kasi sa tingin ko, may kulang tayo na batas. Kaya yung iba, ang feeling lang niya OFW lang. Ang feeling lang niya yung pang may empleyado ka lang, kaya ka pwede. Kasi may problema tayo, may kulang tayo sa batas, DS. Tingin ko, napapanahon na dapat magkaroon na ng National Housing Code of the Philippines, kung saan hindi band-aid solution yung mga problema. Oo. Para kung may pambayad ka, dapat available din yung housing sa'yo. Diba? Ngayon, sumali kayo sa pag-ibig para wala kayong problema. Yes. Ito ang susunod natin na tanong. Magkano dapat ang kinikita ko para makabili ako ng sarili kong bahay? Ano ba talaga? Magkano daw? Minimum wage earner po, pwede na po. Minimum wage. Opo. Ano bang total ng minimum wage income ngayon? Actually now in NCR, ang non-agricultural, around I think 775 pesos a day. Pero ang atin pong first income decile, around 11,040 lang a month. Pwede na po. Ganon? Pwede na po, opo. 11. Yeah, that's all under the 4PH program. Ito yung mura talaga. That's under 4PH program. So, ito yung talagang masasabi mo na yung housing na ginagawa ng DSUD or ng national government, ito binase nila dun sa lowest 30% income decile. Okay. So, kaya kahit 11,000 plus lang ang kinikita mo, pwede ka mag-apply ng socialized housing project. Meron po tayo kasi mga price ceiling na binigay, po. So, kunyari po, pabili po kayo ng detached, single detached na horizontal, ibig sabihin yung house and lot, no? Ang ating pong price ceiling sa isa pong unit na, let's say, mga around 24 to 26 square meters. Ang po is 844,000. So, kapag po ilo-loan nyo po yun sa Pag-ibig at 3%, at meron pa pong interest subsidy na 2%, parang lalabas 1% lang babayaran nyo. In 30 years, makakabili po kayo. Tsaka DS, it's interesting to know ng mga manonood natin na kung ikaw member ng Pag-ibig, 1.8 million ang minimum na pwedeng ipahiram sa'yo para sa isang Minimum? housing loan. 1.8 1.8 hanggang 10 million pwede yan. Pwede sila sa Pag-ibig. Alam mo natin itong mga to, parang hindi nalalaman sa ano yan, sa aking mga barangay. Di ba? As tingin ko, baka suggestion lang, mag-advertise kayo dito. Pakita ninyo yung mga bahay na makukuha ko kung ako 11,000 yung aking sweldo. Kasi, pag kinausap mo yung mga sa barangay, ang daming kailangan salihan na grupo, mag-aasosasyon pa dyan, tapos ang haba, tapos hindi naman ako diretso, mga ganon. So, siguro gawin natin very simple, kasi sa pagpaliwanag ninyo ngayon, what I'm getting from it, yung point sa akin, hindi naman ganun kahirap pala talaga eh. Magmiyembro ka sa Pag-ibig, 2 taong ka nagbabayad, pwede ka na mag-apply, bumili, mag-isa mo. Tama? Opo. Yung pala eh. So, sa tingin ko, para maliwanagan yung ating mga kababayan, sabihin natin, ikaw, kahit na 11,000 lang kinikita mo sa isang buwan, kahit na ganun lang, ganito yung mga klaseng bahay. Pakitaan natin ng litrato, anong itsura ng bahay para Actually, alam nila. makikita nyo po yan pag po tinignan nyo po yung website po ng Pag-ibig. Nakalista po yung mga accredited na socialized housing at 4PH po natin. So, actually, we made it very easy po sa Kulang normal sa na Pilipino. Siguro dagdagan natin sa information. Kasi yung mga yan. Kaya buti po, nandito kami. Ako, ngayon ko lang alam yan. Well, alam ko meron kayong mga website, pero yung pangkaraniwan na tao dyan,
Sabi mo, pumasok ka sa DSUD website, ganyan, nakakabahan na yun eh. Yan ang learnings natin sa mga influencer dyan na imbis na nag-promote kayo ng sugal, ba't di kayo mag-participate sa government para tumulong tayong maikalat itong mga impormasyon na to? Ako na magsisimula dyan. Welcome ako kung gusto niyo magpakalat ng mga information. Malakas yan pag ang mga social media personalities magsabi. Isa-isang topic lang para makatulong tayo. Ang dami kong learnings. Simula pa lang tayo At sana makatulong to sa pagkakaroon natin ng bahay, guys, Yung may mga bahay ngayon, yakapin yung mga poste ng bahay nyo dahil maswerte kayo. Pero marami pa kaming tanong, ma'am. Sasagutin natin yan, punto por punto, sa pagbabalik ng What's the Point? Welcome back sa Kwentuhan, guys. Alam kong nag-e-enjoy na kayo pero natututo rin kayo. Kasama nyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point? At kasama pa rin natin ang mga bisita natin na sasagot sa mga tanong niyo tungkol sa pabahay dito sa Pilipinas. Welcome back, mga madam. Wag na natin patagal ito, Tito Ron. Ito na ang susunod na tanong. Nakahanap nga kami ng bahay na sobrang mura pero malayo naman sa trabaho. Yun lang ba ang option pag hindi malaki ang budget? Ano ba talaga? Ano ba? Talo sa basketball yun. Tito Ron, talo sa basketball yun. Tingnan tanong ng ating kasama doon hindi parang informal settler siya Nakahanap kami ng bahay, pero yung nahanap namin bahay, malayo. So, I think ang pinoproblema niya, presyo ng mga bahay, So, siguro, developers ang mga tinitignan dyan, di ba? Kung bakit ang taas-taas ng presyo dito sa siguro, malapit sa pinagtatrabahuan niya, kung saan man yan. Anong tingin mo, Yusek? Kasi yun, tama po kayo, Yun po yung difference nung atin pong mga nire-resettle at saka po yung mga bumibili mismo ng bahay, Yeah. Yun pong mismo bumibili ng bahay, actually may choice sila na mamili kung ano yung malapit doon sa pinagtatrabahuan nila o pinag-aaralan ng mga anak nila. So, mas maganda po na mamili po kayo kasi as much as possible po at saka ang pagkakaalam ko po, may mga socialized housing projects po tayo sa loob po ng lungsod. Okay. So, sa pamamili lang po iyon. So, siguro po, yun nga i-check po nila yung website para makita po nila. Baka kasi mamaya, naabutan ka ng brochure, tapos, mura to. Sige, doon ako bibili. Baka mas maganda, makapamili sila na, meron palang mas malapit sa akin. Okay, itong mga socialized housing projects na to, kailangan informal settler o kahit sino pwedeng pumasok Kahit sino dyan? po. In Okay. fact, marami nga po kasi dahil magaganda po ang quality na po ng ating po mga socialized housing. May mga iba po na kahit na po hindi mababa yung income decile nila, bumibili na rin po sila kasi mga 1.8 million yung presyo. So mas gusto nila at saka maganda naman po yung facilities. Ano yung mga example ng mga socialized housing dito sa Metro Manila na pwedeng bilhin ng kahit sino? Bawa, saan yan? Kasi po, meron po tayong tinatawag na balance housing ng isa po sa mga innovations ng ating pong Congress. So sa Quezon City meron? So meron po, kasi sa bawat po malalaking kumpanya o malalaking developer na nakikita nyo, na hindi na po natin papangalanan, dapat po may 15% kapag po kayo subdivision na inaalat po ninyo. 15% na inyong total project cost o total project area na maggagawa po kayo socialized housing. So pwede pong sa aking subdivision na gagawin, may portion po doon na 15% para sa socialized Lahat ko. ng subdivision? Ganun? Lahat po ng subdivision. Developer po ng Ginawa subdivision. mo yung Kong Maribik? Grabe. Pag condominium po, 5%. So ito pong malalaking condominium, dapat po gagawa rin sila ng condominium na Ayun. socialized. So ang sagot sa kanya, hanapin mo yung 15% na pang At socialized 5% housing hanapin sa lugar niyo na po. malapit sa'yo. Natitim na ako mag-name Meron drop, naman pala Natitim na ako mag-name drop. Oo, ayos pala Pero DS, yung sinasabi ni Yusek, Marisol, that is also only a portion to encourage our developer nung city na yon na mag-contribute sa socialized housing project ng isang LGU. Oo, para makamura
yung mga beneficiary, maging mura yung presyo. Pero tama yun. Oo. At ang pinakamaganda, kaya yun ang batas na pinasalang natin last week, DS Ronnie, sa Balance Housing Bill natin. Kung saan ka developer, kung kunyari Makati ka developer, so kung may housing project yung Makati, doon mo ilalagay yung 15% or 5% mo, whether horizontal or vertical, para nako-concentrate yung funds at makamura yung mga taong beneficiaryo na taga saan siya, kung Makati or Quezon City siya or Valenzuela siya, at least may pondong na mura na maibabahagi para sa mismong citizen ng nasabing lungsod. Singit lang, Kong. Nasa ano ba ito, pipeline o nasa plano ba natin to support the housing, yung urban planning and rural planning? Meaning, para maiwasan yan, dapat di tayo Manila-centric, nandoon yung mga trabaho lang sa Manila, kaya lumalayo eh. Meron ba tayong mga Township? na halimbawa, para pag may nilipatan, in coordination with the housing, na pagka nilipat ng housing, dapat may mga checklist ba sila na ang nililipatan ng housing, dapat may eskwelahan, may maayos na patubig, etc. etc. DS, napasa natin yung joint, kasama kita nun. Magka-co-author kami ni DS, Ronnie, na Sustainable Cities ang tama. Oo. Pumasa na yon, and that is a law Okay. na dapat na ginagawa ng DSUD o Oo. ng SHAPC na mga housing project na it should be township. May eskwelahan, may health Healthcare. center, may livelihood facility, may Daycare. recreation, may daycare, may barangay hall kung maaari, kung maging city siya, dapat sustainable talaga siya. Teka, kung Maribek, ano yung Shopseed? Diyan ba yan? Online selling ba yan? Ang SHAPC po ay isa po sa key shelter agency ng DSUD, katulad po ng Pag-ibig, na ito po ang Social Housing Finance Corporation. Social Housing Finance Corporation. Siya po ang in SHAPC. charge sa Community Mortgage Program. Okay. Yan, ito, tuloy-tuloy ang mga tanong sa issue ng pabahay. Ito pa ang isa. Sa social media, ang dami nagkasabing huwag kumuha ng socialized housing dahil di maayos ang pagkakagawa, substandard, binabaha, malayo sa bayan. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ay, mag-violent At kaya objection po mo ako ba doon. yung mga tanong ng mga kasama namin? Kaya mo Parang ba? Ano? Totoo ba yun? Siyempre, sasabihin ko po, emphatic no. Ano po? Kasi No. that's why, actually, that's primarily my job po bilang Undersecretary po ng Regulatory Bureau po natin to make sure na up to standards po lahat po ng mga tinatayo po natin ng mga housing at mga pabahay. So, ito po, under the law, kailangan po sumunod po sila under po BP 220, under po ng ating National Building Code, kailangan po sumusunod. Kaya nga po meron po tayong mga permits na sinasabi ni Kong Marivic na napakarami is to make sure po na lahat po is up to standard. Physical integrity, ang atin pong safety Matibay. integrity, matibay. Ang atin pong environmental, kaya kailangan po sa DENR, dapat po hindi mababaha. Dapat po yung sinasabi po na malapit po sa transit sa mga sakayan, at saka po yung sinasabi po natin na kailangan po may open spaces po tayo at kailangan po may facilities na available. So hindi lang po ito dun sa mismong haligi ng bahay, pero lahat po ng components na bumubuo ng komunidad. Tinatry po natin na maging kompleto. Isa po Yusek, yun. paano if it's a matter of complying to the yung target nyo na housing numbers with the standard? Kakakibot po yun. Mamaya sabihin, basta ma-achieve lang natin yung number of housing, wala tayong problema. Ay, Ganun po, hindi po. pwede yun. Hindi po. Damihan lang. Balancing act po yan. Okay. So, balancing act, mag-enable po tayo ng regulatory environment para po maggawa yung ating supply. At the same time, yung demand po, kailangan protektahan din po natin yung mga buyers. So, pantay po yun. It's always a continuing balancing act for the government. Anong penalty po pag hindi na-achieve yung mga ganyan? Sino pong nakakasuhan? Sino pong nananagot? Yung developer po. Yung developer, renewables. May HSAC. So, meron po tayong notice of violation na pwedeng ibigay. Pwede po tayong mag-cease and desist order. Pwede po tayong mag-revoke ng mga certificate nila at license to sell nila. Yes. At may mga administrative sanctions po tayo. So, pwede po fees, may penalties. 100% kailangan pong i-rectify yon ng developer at their own cost or refund to buyer. Ang isang malaking pagbabago dito sa housing sector natin. Dati, lahat ng mga informal settlers, puro NHA. NHA lang ang gumagawa. Ngayon na ang naririnig ko talaga at medyo nakakatuwa, private sector pumapasok na ng husto at tinutulungan ng ating department, yung private sector, para sumama dyan sa housing ng mga mahihirap. I think isa yan sa pinakamagandang mga pagbabago dito Opo. sa ating housing program, Alex. Dito Ron, yung kung Maribig, totoo po yung sagot ni Yusek. Sila Agree po yung kayo? gumagawa ng batas Agree para po yan. kayo? Hindi, ganyan po, yung topic po sa mga
Standard. Well, probably ngayon through the leadership of Secretary Aliling, hindi to makakalusot kasi magaling si Secretary Aliling considering na ang pondo ng DSUD ay napakaliit, no? Ngayon, maliit din, no? Pero naso-survive nila kasi mayroong private-public partnership. Oo. Ano yung private-public partnership? One example, yung ginawa nila sa Bukawi, Bulacan. It's an 18-story. May private developer, yung lote is LGU, tapos national yung facilitate, mission. 18-story yun. Yung sa Manila, yung ginawa ng ating Presidente Bongbong Marcos din, yung sa Tondo, yung condominium ni Mayor Isko. Napakadami din no? So, makikita natin na nag-i-improve na, may progreso. At ngayon kaya sa amin sa Antipolo, sa distrito ko, talagang ano kami porsigido kami dyan ngayon. Marami kaming ginagawa ngayon na alinsunod sa mga bagong direksyon ninyo. Maganda, magaling. Pero DS sa tingin ko kulang pa rin. Kaya ang dami pa rin Pilipino na nagre-reklamo. Ngayon, siguro DS, tanungin natin yung mga empleyado dito kung sino ba yung nakapag-apply sa Socialized Housing Project. Ang reality, may target. Pero malayo doon sa totoo na realidad na maraming gusto, maraming may kailangan na Pilipino para sa murang pabahay. Pero kung Yusek, ano ba to? Yung mga baba ako, member ng Pag-ibig sa pabahay, bibili ako ng bahay. Kasama yan sa 500,000 o iba pa yan? Yung mga kusang lumalapit, hindi natin Hindi bibilangin na po. sa target yan, di ba? So, yung mga ganyan na diretsong nag-a-apply sa kanila, dagdag pa yan. So, Yung pwedeng mas po- marami kaysa 500 ang mabigyan ng pabahay. Pwede po, pero yung pong target po natin is based po doon po sa wala pang bahay, mga first-time homeowners. So ayun po yung target po natin talaga. Pero yung pong availability po, kasi gaya po na sinabi ni Kong Marivic, available po yung ating mga tinatawag na open market na housing. Pwede po silang mag-apply pa rin sa Pag-ibig. Kaya, pero hindi kasama yun sa Hindi na po. 500,000. Kasi ang alam ko, yung agency ninyo ngayon, agresibo, lumalapit sa local governments tinutulak nyo kami na mag-umpisa ng mga ganito In fact, sa amin, ginagawa ngayon yan. So, on top of the 500,000 pa yan na Opo. talagang inaasinta ninyo. Apo. Galing. Liliwanagin ko rin yung tanong nyo panundot Sige. din Kasi mahirap, baka mamaya nanonood dyan na, may kalabang pa pala tayong may mga pera. Kasi pwede akong bumili ng 3 kung allowed ko. Kung kabawasan nyo. Good question yan. Ano ba? May ating pera pong- ako. 3 yan. Yung pong ating pong 4PH, para po yun sa mga first-time pong buyers. Okay. Yun, ayun ang malinaw time. doon. Kasi paano ba yan? Wala akong perang panlaban doon sa isa. Yun, pero Tito Ron, lalo na ngayon na umuulan, talagang bumabalik ang gayet ng tao sa issue ng flood control at mga babae na binabaha naman. Akala mo may bahay ka na pero hindi ka pa rin pala safe dahil kung hindi ka maglilipat ng gamit sa second floor, kapag bunga, hanap pa rin ng ibang lugar para hindi kayo mabasahan ng pamilya. Pero hindi na naman ito tungkol sa kung may bahay ka o wala. Paano naman, Tito Ron, yung mga pamilyang napipilitang manirahan sa mga lugar na hindi naman talaga para sa kanila? Pag-uusapan natin yan. Susunod na to sa What's the Point? Welcome back dito sa tambayan namin ni Tito Ron sa What's the Point? Kasama pa rin natin sina Kong Marivic Copilar at Yusek Marisol Aninias sa ating diskusyon. Thank you po ulit, malaking bagay ang mga natutunan namin tungkol sa pabahay. Saka sa ano bang dapat gawin tungkol sa issue na to. Pero may mga tanong pa po. Kapit lang po Hindi pa po natatapos ng tanong. Ito pa po ang ating BTR. Tuwing may demolition, sabi lilipat kami sa magandang lugar. Wala namang kahalagahan, wala pagkakitaan, wala namang palengke, wala namang eskwelahan. Ano nang gagawin namin dun? Porket may bahay ba, okay na ba yun? Ano ba talaga? Yun. Medyo maitim. Siguro si Yusek muna. Siguro dun- resettlement yan yung Po, pinaka-konsepto po noon is, bakit po ba pabalik-balik yung mga nire-resettle ninyo? Kasi doon po sa pinaglilipatan nyo ng mga lugar, ang layo sa trabaho nila, malayo sa sakayan, pagkatapos binabaha, pagkatapos po, paano po yung mga anak nilang pumapasok sa eskwelahan? Gaya po nung sinabi po nung nasa VTR po natin. Isa po sa mga focus po at priorities kapag po nagre-resettle kayo is, kagaya nga na sinabi ni Alex kanina, may checklist.
dapat po pumapasa kayo doon sa mga checklist na yon bago po kami makapagpatayo ng isa pong resettlement area. At isa po yun sa ginagawa natin as a regulatory body to make sure po na gano'n na po from here on forward. Ang sinasabi niya, demolished. So, ano bang status ng demolition na dito sa atin ngayon in terms of mga housing? Actually, ang demolition po, contrary to public belief, hindi po under ng DSUD po ang demolition. Ano po? Dumadaan siya ngayon sa PCUP. For example, isang lot owner... Ano yung PCUP? Presidential Commission po on Urban Poor. Philippine Commission on Urban Presidential Poor. Commission for Urban Poor. So, dumadaan siya doon, yung PCUP, kasi nagkakaroon ng pre-demolition conference. Okay. So, sa pre-demolition conference, pwede na mapakiusapan, mag-negotiate, pwedeng sabihin, sige, na may-ari, sige, basta okay lang, magkakaroon ba ng papayagan kayo, pwede tayo mag-socialize housing, o kaya talagang ayaw sila. Talagang i-demolish sila. So, dadaan muna sa PCUP. Kung hindi sila nagkasundo, ma-demolish talaga sila, ma-enforce talaga yung order Yes. ng court. But, with the financial assistance, o kaya yung rights nila na poproteksyonan ng PCUP. Nakaspecify yung financial assistance dyan? Yes. Okay. Oo, 2 months. As to amounts? Yes, 2 months dapat 2 months yan. what? Ng sweldo, ng salary mo. 2 months of their salary. yes, Kung halimbawa, ISF nga kaya walang sweldo, paano? Ganun pa rin ang Anong basis. compute? Minimum? Minimum wage. Sa minimum mo compute? Yes. Okay, nag-demolish sila. Sinong gumagawa ng bahay? May involvement ba dyan ng department o wala? Yun, kaya tayo nag-file ng batas kasi wala Wala, no? silang Oh, relocation yun. site for that. Oo. Kaya ginawa natin sa bill natin, dahil PCUP ang clearinghouse, ano gagawin nila? Pag demolish siya, bibigyan mo ng pera, tapos doon mapupunta, di mag-i-squat din, cycle of problem. Kaya doon sa batas na ginawa natin sa Kongreso, Chair DS Ronnie, na dapat 10% ng housing i-allot doon ng DSUD para yung mga madidemolish ay mabigyan ng housing, ng resettlement Ganun din. housing. Kasi hindi lang 2 months salary. Kasi 2 months salary, goodbye. Mahirap yun, no? Kasi subos wala na na. siyang tutulugan Wala na pagkatapos. siyang tutulugan. Oo, nako. Para naman konting good news dito, Ron. Sa statistic, ilan naman ang mga naging successful na mga resettlement. Kahit na ano lang, magbigay tayo. Para naman medyo may konting bragging right naman tayo. Valenzuela. Oo. The Valenzuela. Success stories yun. Success story yan. Oo. Nagkaroon ng township dyan. Maganda Yes, yan. correct. Yan ang kanilang model Model. ngayon. Parang ginagaya. Ang township kasi, Alex, lalagyan mo ng eskwelahan, lalagyan mo ng clinic, parang health facilities, malapit sa transportation. Talagang kumpleto. may barangay hall pa sila. May doon. barangay hall pa. Kumpleto talaga. Pero yon kailangan doon, talaga nagkakasundo yung mga ISF doon at saka yung may-ari. Ngayon, sa mga lugar na malalawak yung mga lote, okay pa yun di ba, kung Maribek? Pero pagdating mo sa Quezon City, ang mahal-mahal na mga properties doon. Parang lugi talaga yung property owner kung papayag siya ng on-site resettlement. Sa amin, okay lang yon sa Antipolo dahil alam niyo malalawak pa yung mga lote doon So I don't know kung yung on-site resettlement maging madali sa inyo sa mga urban areas na kagaya ninyo. So baka meron bang programa ang gobyerno sa ganyan? Kasi kung hindi, ayaw natin matuloy sa forced demolition lagi yan Yes. Sa QC, like si Mayor Joy and me, we help each other, we support each other. Like since ang LGU can expropriate or to negotiate itself by a lot, diba? So, nung konsehal pa ako, na sponsor ko yung negotiated sale, tapos nung naging mayor si Mayor Joy, binili. So ngayon, nung congressman ako, sabi niya, akin na yung lote, finance ng QC, baka national pwede patayuan ng to ng housing, which we're doing right now. 1,000 units ng housing projects on-site. Wow. F. Carlos yon. And now, we're again starting together sa joint partnership namin ni Mayor Joy. We're starting another housing project. Wow. Binili ng LG yung lote, tapos national ang nag-finance for the housing projects. So, na-achieve namin on-site. Na-achieve namin, hindi kami, pero ito rental housing. Oo, so 800 pesos lang babayaran. Right now, si Mayor Joy Belmonte is buying a lot of lots Oo. Tapos, i-rental housing nila. Oo. Ang reason naman, hindi naman dahil sa ayaw ibenta, no? Pero kasi, marami, pag binigyan mo, pag medyo nagipid, binibenta Yun lang. Oo. So kami, parang ngayon, ang policy ng QC, rental housing muna, then after 5 years probably, tsaka mag-rent to own. Okay. Kasi wala ka namang pinuhunan So, binabalik mo lang para makatayo uli ng mga ibang pa-housing projects. Mga kilala akong ganyan
Anyway, again, magpapatanong ulit ako sa inyo, mga bisita natin, kung bibigyan nyo ng grade ang kasalukuyang efforts ng gobyerno sa pag-address ng problema sa informal settlers, anong grado ibibigay nyo? Self-grading yan. Ang hirap. Real talk lang. Self-grading. Total, sa pinag-usapan natin ngayon, may kutob na rin yung mga tao kung nasaan tayo eh. Ikaw ba sasagot? Pareho tayo. Pero ikaw Tatakot yung si magaling Kung Maribik mag-grade kasi eh. kung baka Siyempre kami matanggal sa gigradean. committee. Nako. Hindi, okay lang yan. Gigradean. Ako? Grade lang naman eh. Grade. Oh, sige, 1 grade ano, ko. 1 to 10. maganda yung grade. Yan 1 to 10. Hindi, biyakin natin. Sa effort and dedication, tapos sa results. Ganon. Effort and dedication, anong grade? Dalawa-dalawang grade. Efforts and dedication kay Secretary Aliling, I think it's 8. Yeah, 8. 8. Oh, Pero ngayon, yung results? Pero yung results, 5. 5. Oh. Kasi kulang eh. Oo nga. Hindi natin papagrade kay Yusek, baka matanggal sa trabaho. Self-grading. Ibulong nyo na lang sa akin, Yusek. Ibulong nyo na lang. Hindi, marami kasi sabi Siyempre, nga niya puzzle. kanina, maraming mga problem. Maraming involved maraming parts ito eh. Kung tayo ng puzzle dito, ang daming mga mga kasali dito. Komplikado, Hindi lang yung grade na yan, hindi lang sa efforts ng department yan or ng gobyerno natin. Dahil ako naman, ang sa tingin ko, medyo mataas. Kasi yung pagbabago ba ng kultura ng housing, away from just government subsidy to private sector participation at saka cooperation between the informal settlers, developers, financing agencies, local governments, bago yan. At saka tingin ko yan ang pinaka long-term solution talaga dito sa ating housing problem. So, on that score, tingin ko medyo mataas ang department at siyempre Congress, di ba? Congress. So we are a work in progress here. Pero ako sa tingin ko, babalik ako doon sa approach, no? Kasi dahil we are a capitalist country, we are a democracy, kailangan may private sector participation lagi. Hindi kaya ng gobyerno mag-isa yan. Kaya magtulong-tulong tayo. At ako'y natutuwa, maraming developers na pumapasok ngayon para tumulong dito sa problema natin, no? So, anyway, Ito ang last question natin sa ating BTR. Posible bang magkakaroon ng bahay ang normal na empleyado katulad ko? Ano ba talaga? May kamukha yun Kamukha ng prosecutor na attorney na sa joke lang. Okay, narinig pa yung sino po sasagot? security guard, no? So mukhang endo yan. Oo, Nako, nasagot na natin oo. kanina. Pero sige, Yusek, why Siguro don't po you nakita reply? po natin yung trend ng mga question ng mga tao. Ang gusto po nila is may pabahay po ba sa bawat isa sa amin? Yun. And that is actually our mandate under the Constitution is that the government should provide housing para po sa bawat Pilipino, isang disente, affordable na bahay para po sa mga nangangailangan at karapat-dapat ng mga citizen. Kagaya po ng ating pong nasa VTR na guard na nagtatrabaho at nagko-contribute po sa ating in terms of buwis at saka po doon sa kanya pong resources. So, ang ating pong sagot is yes, may pabahay po para sa lahat. Ngayon po, ang ating pong modality o yung iba't ibang klase ng pabahay ay mas lumawak po under po kay Sec Aliling at marami na pong mas makaka-avail mula po sa unang income decile hanggang po sa 10th income decile, yung pong iba-iba pong antas. Meron po tayong nababagay na pabahay para sa inyo. Tsaka pwede, mag-membro ka sa pag-ibig. Okay ka doon. Para sa akin, lahat naman ng Pilipino ay dapat may karapatan magkaroon ng sariling tahanan niya para sa kanyang pamilya. Pero ang sa akin, kaya kanina sabi ko effort and dedication 8 talaga. Pero results 5 sa akin. Kasi naniniwala ako, malalaman ko lang na epektibo talaga yung pabahay kung walang mga tanong ng gwardya. Para sa akin, malalaman ko lang na na-achieve na ng DSUD o ng administrasyon kung wala ng Pilipinong nagtatanong kung paano magkaroon ng mura, disente at abot kayang pabahay. Yun ang aking barometer. Pero again, effort and dedication ni Secretary Aliling and ng DSUD family ay 8 para sa akin. Kasi talaga namang malayo na narating, kahit sa maliit na pondo, ay nagawa niyong magkaroon ng mga pabahay. At yung pinalakas niyo yung private public partnership, sa akin, 10 yun, 10 yun. Kaya yung mga bills naman ng Kongreso, nakakaasa kayo, talagang tinututukan namin para matulungan
yung mga socialized housing projects ng ating ng ating pamahalaan, PBBM. Yan. Very well said, Kong Maribik. Galing. Yan. Maraming salamat sa ating mabisita at bibigyan ko naman kayo ng grade na 10 sa mga sagutan nyo ngayong episode na to. Ang dami ko kasing natutunan, pati manonood sa atin. Maraming salamat ulit, Kong Maribik and Yusek Marie, sa pagsama ninyo sa kwentuhan natin ngayon. Mainit very ang much. mainit ang naging diskusyon pero marami pa ang gustong itanong kay Tito Ron na lang. Kaya ituloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik ng What's the Point? Naku, Tito Ron, marami akong natutunan. Sure ako yung mga viewers din natin. Pero, alam mo yung mga gusto ko pang malaman, marami pa eh. Pero bago yan, dumako muna tayo sa paborito nating What's the Word? Or Words. Yan. Nang narinig ko doon madalas, binago ng tawag. So, mali na po ang tawagin. Ang mga squatters, wala na po yun. Mali na po yun, ha? So, ISF na po, Informal Settlers Families. Yan po yan na po ang tawag natin para po meron kayong matutunan sa episode din natin. And, Tito Ron, yung natutunan ko ngayong episode, ando doon siya, may sistema, wala na nag-aabil tulad ng pag-ibig. Biro mo, imbis na mangupahan ka ng halagang 5,000, 7,000, mag-ano ka lang, maging member ka ng pag-ibig na magkano ba yan, 300 pesos ang hulog, pwede kang manghiram, no, Tito Ron? 200 a month yata 200, Oo, hindi, tama yan. Ako rin, hindi ko rin masyadong naisip yung ganyan. Siguro, hindi alam ng karamihan yan, no, na kahit na temporary ka, endo ka, magmiyembro ka lang sa pag-ibig, magbayad ka ng 2 taon, pwede ka nang umutang, pwede ka nang maghanap ng bahay mo, no? At saka may mga malaki rin ng halaga na binibigay. I think it's 1.8 million hanggang 10 million, ano? Tapos kung gusto mo naman na mas mabilis, pwede mong bayaran yung 1-year fees pala na 2,400. Tapos pwede ka na mag-apply rin, no? So, hindi ganun ka-imposible. Nakakatuwa malaman. O nga, sa Tito Ron, total nasa kongreso kayo, no? Ngayon narinig natin yung housing. Mula dun sa simula, ano ba yung budget natin dyan in terms of priorities na ng gobyerno? Paano ba yung ano natin dyan? Allocation ng budget tuwing taon? Kasi makaka-apekto yan, di ba, Tito Ron? Ay, nako, oo, talaga. At saka medyo malungkot kasi ngayon ang budget ng Department of Housing and Urban Development nasa 1% lang ng total budget natin, 1%. Oo. Medyo mababa yun. Dapat taasan talaga kasi isa yan sa mga pinakakailangan ng ating mga kababayan. Di ba? Lalo na ngayon, ang hirap-hirap dahil sa klima natin. Kung saan-saan sila nakatira, dapat siguro talagang tulungan. So, sisikapin natin dito sa darating na budget period namin, baka pwedeng paakyat pa natin yung budget. Kasi 1% of total appropriations, parang sa akin hindi makatwiran. Oo nga sa narinig kong yung target pa nilang pabahay. Yun na nga yung marireach nilang target. Maganda yung kanilang mga target at dapat tulungan natin sila na abutin yun. At siguro sa tingin ko nga, sinasabi ko nga, dapat kung maintindihan ng ating mga kababayan na pag-miyembro ka lang sa pag-ibig, para at least magkaroon ka ng pagkakataon na bumili ng sarili mong bahay. Ganon. Kanina si Kong Maribik, may mga mga batas, Tito Ron. May mga ka ba example ng batas na nakaakibat dito? Ang housing program kasi natin halos kumpleto na yung sistema, no? Ang mga pinapasok na batas ngayon, mga fine-tuning ba? Okay. Yung para siguraduhin mo na mataas ang standard, matibay ang bahay talaga, mga ganon, no? Walang pag-aabuso dun sa pagbenta sa ating mga kababayan. So fine-tuning na lang, pero ang buong sistema nandiyan na. At sa tingin ko, kulang na lang ng konting pondo dito, kulang ng konting information dissemination dito para maintindihan ng ating kababayan. Very complicated kasi yan, Alex. No? Yung housing department natin, for example,
Isa lang dyan ang talagang gumagawa ng bahay, yung National Housing Authority. Oo. Diba? Yung iba puro financial institutions yan. Kaya nga. Kasi ang approach nga nila, sila magpipinance, may developer ka, tapos kailangan tumutulong din yung atin na mga beneficiaries, no? Kung informal settlers man or yung mga less privileged na nangangailangan ng subsidized housing. Doon sila nakatutok. At sa tingin ko, medyo magaling na sila dyan eh. At mahusay yung, ako, bilib ako, mahusay ang organisasyon ngayon sa Department of Housing and Urban Development. Pakinabangan sana, no? Pero tama yun, kailangan dagdagan natin yung budget nila. Susubukan natin dito sa darating na budget season. Para maisabay doon sa target nilang remaining na, ito, para 500,000 pa plus no? Yun na nga, yung mga 4 na taon nila ginawa yung unang 500. Pero siyempre, nawala yung 2 taon dahil dito sa flood control, di ba? So, sana makompleto pa nila yung kanilang 530,000 na goal. At sinasabi pa ni Kong Maribik, ako nga na kinakabahan ako sa sarili ko, marami na akong pumapasok na impormasyon na pwede kong sa 2031, dodoble pa raw ang kakulangan ng bahay na pag-aralan ni Kong. Alam mo kasi ang ekonomiya natin nagde-develop, habang gumaganda yung mga ekonomiya natin, tumataas yung migration. Siguro yan ang tinitignan niya, yung migration patterns natin, yung mga lumilipat mula sa mga rural area, sa mga baryo, lumilipat sa poblasyon. Ganyan. So, ang mga problema dito sa housing, nandyan sa nandyan sa mga syudad, mga poblasyon, mga populated areas natin. So, yun siguro ang tinitignan niya. Sa tingin ko naman, pwede naman na tugunan yan. Tingin ko, kaya. Tito Ron, ang problema sa housing buong bansa, di ba? Talagang medyo tinatawag natin medyo maingay lang. Yung mga nasa syudad na rin-relocate kasi nawawala sa trabaho. Pag mga halimbawa, ano naman yung impact sa mga probinsya ng mga problema sa pabahay? Ano naman sitwasyon nila? Bakit nagkakaroon sila ng problema sa pabahay? Ang kaibahan siguro sa mga lungsod natin, sa populated areas, pag sinabi natin informal settler families, hindi kanila lupa. Okay. Hindi sila yung may-ari. Ngayon sa probinsya, kadalasan, kahit maliit na bukid yan, siya ang may-ari nun. Oo. Di ba? So paggawa lang ang kanyang problema. Yun ang mga pwedeng tulungan talaga ng pag-ibig. Kasi may lupa na Trabaho niya nasa paligid lang. Andun lang. Hindi siya gagalaw talaga. Pagagandahin lang na yung bahay niya. Hindi na nipa, hindi na kung ano lang, di ba? Patitibayin niya yun. So sa tingin ko yun mga kailangan ipalinaw natin sa kanila Yun. Buti lang talaga, Tito Ron. Bukod dun sa guest natin, meron pa tayong pasundot na galing sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw talagang episode na to. Ang lawak ng ating diskusyon na ngayon, Alex. Pero sa dulo, ano nga ba ang punto ng housing program para sa ating mga kapwa Pilipino? Pagbalik na yan ng What's the Point? Sabi nga sa kanta, bahay kubo kahit munti. Kaso para sa maraming Pilipino, kahit yung munting bahay parang ang lai-lai pa rin pangarap. Kaya dapat ang tulong ng gobyerno, hindi lang pangako. Dapat tulong na talagang kaya ng pamilya at hindi aabutin ng buong buhay sa paghulog. Kasi hindi naman kailangan na malaki ang bahay. Basta ligtas, abot kaya at talagang matatawag mong sayo. Kapag sarili mong bayan, kahit munti lang, palasyo mo pa rin. And that's my point. Ang lahat ng pamilya sa atin ay may dalawang hangarin. Unang-una, mapatapos yung kanilang mga anak. Pangalawa, magkaroon ng magandang bahay kung saan nila maaring palakihin ng mabuti ang kanilang mga pamilya. Alam ko maraming problema dito sa pangalawa at siguro sa pareho, pero sa pabahay talagang nararamdaman ng lahat dahil napakahirap ngayon sa pagkamahal ng bilihin. Napakahirap mag-ipon para makakuha ng bahay. Ngunit nakikita natin dito sa narinig natin ngayon na may solusyon talaga at nandyan ang solusyon sa harap natin. Hindi imposible yung ating pangarap na magkaroon ng bahay. So, kaya
huwag tayong mawalan ng pag-asa. Marami pa rin mabubuting tao sa gobyerno, matapat, marunong, at nagmamahal sa atin lahat na nagsisilbi araw-araw. Dahil mahusay ang ating bansa at higit sa lahat, mahusay ang mga Pilipino. And that's the point. Maraming salamat, Tito Ron. Napakaganda ng mensahe nyo. Muli, ako si Alex Calleja. Gagawin nating simple ang mga isyong dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas, yan din ang mga tanong ko. Salamat din, Alex. At sa mga nanonood, magkita-kita tayo ulit. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam because that's the point.